Si Mija at Miji ay kambal. Bago nagkaroon ng maikling kulay blonde na buhok si Miji, magkamukha sila. Magkamukha sila na kahit ang kanilang mga magulang ay hindi sila makilala. Gayunpaman, ang kanilang mga personalidad ay kabaligtaran mula pagkabata. Habang si Mija ay mahinhin at tinaguri ang henyo sa matematika, si Miji ay napakalakas tulad ng isang lalaki, mahina sa pag-aaral, at mahilig lamang sa mga pampalakasan para sa kalalakihan. Ayaw ni Miji ng matematika habang ayaw naman ni Mija uminom ng gamot. Kaya nagpalit sila ng katauhan para maghalinhinan sa paggawa ng mga bagay na iyon. Ang lahat ay maayos hanggang isang araw nang matuklasan sila ng kanilang ina at pinutulan niya ng maikling buhok si Miji para madaling makilala. Mula noon, naghiwalay na sila ng landas. Madaling naging mahusay na estudyante si Mija sa paaralan. Habang si Miji naman ay sumunod sa ibang landas sa pamamagitan ng kanyang likas na talento. Sa tuwing tutunog ang kampana para sa pagtatapos ng klase, mabilis na tatakbo si Miji sa kantina na parang gutom na tigre. Palagi siyang nauuna at malayo ang agwat niya sa iba. Natuklasan ng guro sa pisikal na edukasyon ang likas na talento ni Miji at inilagay siya sa track team ng paaralan. Pagkatapos lamang ng 3 buwan ng pagsasanay, nanalo si Miji ng maraming malalaki at maliliit na premyo. Ang kanyang kwarto ay puno na ngayon ng mga medalya at gintong tropeyo. Nang araw na iyon, may napakahalagang kompetisyon sa pagtakbo si Miji. Ang pagiging pambansang atleta o pagtanggap ng full scholarship sa universidad ay nakasalalay sa kompetisyong ito. Madaling nalampasan ni Miji ang ibang mga kalahok sa pamamagitan ng kanyang likas na talento. Binago nito ng lubusan sa nanbu ang kanyang kapalaran magpakailanman. Mula sa isang promising na atleta, naging janitress si Miji sa edad na 30. Sa katunayan, part-time janitress lang siya sa paghingi ng pabor ng kanyang ina. Ngunit sa kabila nito, palagi siyang masaya sa buhay sa anumang sitwasyon. Si Mija naman ay may matatag na trabaho sa syudad, isang pangarap na trabaho sa opisina para sa marami. Ngunit para kay Mija, hindi ganoon ang lahat dahil mayroon pa ring ibang mga nakatagong bahagi. Nagtatrabaho rin ang ina ni Miji sa kantina ng elementarya. Naniniwala ang kanyang mga katrabaho na mayroon si Mrs. Ukhui na isang mahusay na anak na babae na nagtatrabaho sa syudad, ngunit hindi niya ipinagmamalaki. Sabi ni Mrs. Ukhui na walang dapat ipagmalaki at itinatanggi niya na siya ay isang mabuting ina. Ipinanganak ko lang siya at siya mismo ang lumaki. Hindi kailanman sinabi ni Mrs. Ukhui ang tungkol sa kanyang pangalawang anak sa sinuman. Tila nakakaramdam siya ng pagsisisi dahil hindi niya mabigyan si Miji ng mas magandang kinabukasan at sa sandaling iyon ay nakita niya si Miji na naghihintay sa labas. Pinagalitan ni Mrs. Ukhui si Miji kung bakit hindi ito nag-text sa kanya at pumunta pa rito. Nagreklamo rin si Miji kung bakit nagsinungaling ang kanyang ina na isa lang ang kanyang anak. Ako ba ay labis? Sinabi niya kay Miji na batiin ang vice-principal dahil ito ang huling araw niya bilang janitress. Sa sandaling iyon, dumating din ang vice-principal at gustong kausapin si Miji. Pinag-usapan ng vice-principal ang tungkol sa pag-apply ni Miji bilang janitress sa opisina ng edukasyon, ngunit hindi siya tinanggap dahil sa dami ng mga kalaban na aplikante. At lahat sila, nangako pa rin ang vice-principal na hahanap ng paraan para mapanatili ang kasalukuyang trabaho ni Miji dito. Ngunit kaagad itong tinanggihan ni Miji. Alam ni Miji na ang dating gumagawa ng trabaho ay nagpapagaling mula sa sakit, kaya ayaw niyang agawin ang trabaho ng iba. Tinanong ng vice-principal si Miji kung ano ang plano niya at sinabi ni Miji na malapit na ang panahon ng pag-aani kaya magkakaroon ng maraming trabaho. Wala ka bang pangarap? Tanong ng vice-principal. Hindi mo kailangang tumingin sa malayo, tingnan mo lang ang iyong ate bilang halimbawa. Sa pagkarinig nito, agad na tinakpan ni Miji ang kanyang tenga dahil ayaw niyang ikumpara siya sa kanyang ate. Kaya ginamit ng vice-principal ang kanyang anak na si Hosu bilang halimbawa. Noong 20 ilang taong gulang si Hosu, sinubukan niyang magtatag ng sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti sa law school. Ngayon ay inaani na niya ang bunga ng kanyang pagsisikap. Kaya huwag kang susuko sa iyong mga pangarap at laging magsumikap. Pagbalik, nagtatrabaho si Miji ng part-time sa supermarket malapit sa kanyang bahay. Sa pamamagitan ng tiyuhin, nalaman niyang naghahanap ng mga manggagawa ang Changha Farm para magtanim ng strawberries. At nang marinig niyang nagbabayad sila ng 200,000 won, nagliwanag ang mga mata ni Miji. Agad na sumulat si Miji ng aplikasyon. Hindi siya makapaniwala na kailangan pa rin mag-apply para magtrabaho sa bukid. Hindi niya alam kung ano ang isusulat dahil wala siyang degree o talento. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Miji sa kanyang ina na gustong siyang panatilihin ng vice-principal. Kinagalitan ng ina si Miji dahil binaliwala niya ang pagkakataon. Ngunit para kay Miji, ayaw niyang agawin ang trabaho ng nauna sa kanya. Ibinunyag ni Miji sa kanyang ina
na nag-apply na siya sa Changha Farm. At lalong nainis ang ina nang marinig na balak ni Miji magtrabaho sa bukid. Hanggang kailan ka ba mabubuhay ng ganito? Hindi ka ba nahihiya sa ate mo? Ngayon, inaalagaan kita. Pero paano kung mamatay ako? Kakainin mo ang pera ng ate mo. Agad namang sinabi ni Miji na huwag mag-alala ang kanyang ina. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa maging pabigat sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi ng ina kay Miji na dalhin ang cake sa vice-principal dahil anibersaryo ng kamatayan ng asawa nito. Matapos ibigay ang cake sa vice-principal, nakita ni Miji ang isang larawan nila ng anak nito. Ibinunyag ng vice-principal na nakita niya itong maganda habang naglilinis, kaya ipinag-frame niya. Hindi alam ng vice-principal kung si Miji o si Misha, kaya nagtanong siya. Ngunit sinabi ni Miji na hindi rin niya alam, kaya subukan nitong hulaan. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng text message ang vice-principal mula sa kanyang anak at sinabi niya kay Miji na manatili para maghapunan dahil malapit na si Hosu. Nagulat si Miji nang malaman na malapit na si Hosu, kaya agad siyang tumanggi at tumakbo pa uwi. Ngunit paglabas niya ay nakasalubong niya ito sa harap mismo ng gate. Nang makita ni Miji na kakaiba ang suot na kurbata ni Hosu, tinanong niya kung nagpalit ito ng estilo. Gusto ba ito ng nanay mo? O hindi, sabi ng nanay ko na gusto mo ito. Naalala ni Miji na ilang araw na ang nakalipas, lumapit ang vice-principal sa kanya para humingi ng payo tungkol sa kurbata para kay Hosu. At ngayon ay suot nito ang eksaktong estilo na pinili niya. Habang paalis na sana siya, tinanong naman ni Hosu si Miji tungkol sa kanyang ate na si Mija. Nagtataka siya kung bakit niya ito tinatanong, tanungin mo siya mismo. Pareho silang nakatira sa Seoul. At naiinis si Miji dahil hindi siya pinansin ni Hosu. Ilang taon na ang nakalipas, lumipat ang pamilya ni Hosu sa tabi ng bahay ni Miji. Nang makita niya ang isang batang lalaki na kasing edad niya, proaktibong bumati si Miji. Ngunit hindi siya pinansin ni Hosu at hindi man lang sumagot. Nang lumipat si Hosu ng paaralan, napunta siya sa klase ni Miji. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit kusang lumayo si Hosu sa lahat. May nagsasabi na siguro may nagawa siyang masama kaya napilitan siyang lumipat ng paaralan. Ngunit mayroon ding nagtatanggi nito dahil may impormasyon na napakatalino ni Hosu. Nakaupo sa katabing desk, talagang curious si Miji sa kakaibang batang lalaki na ito. Sinadya niyang ihulog ang kanyang panulat sa sahig at hiniling kay Hosu na kunin ito. Ngunit muling hindi pinansin ni Hosu si Miji na labis na nagpagalit kay Miji dahil sa hindi niya pagkakaintindi kung bakit. Pagbalik sa kasalukuyan, galit pa rin si Miji dahil hindi man lang nagtanong si Hosu tungkol sa kanya pagkatapos ng maraming taon na muling pagkikita. Sa halip, nagtanong pa siya tungkol kay Miha. Nagtaka siya kung mayroon ba silang relasyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ina at tinanong si Miji kung natawagan na niya ang kanyang ate. Sabi ng kanyang ina na bibisitahin daw niya ang lola nila, pero bakit hindi pa siya nakakauwi? Galit na sinabi ni Miji na hindi siya ang tagapagsalita ng kanyang ate at bakit lahat sila ay nagtatanong tungkol sa kanya. Hindi na kami magkalapit ni Mija tulad ng dati. Aww. Bagaman sinabi niya iyon, tinawagan pa rin ni Miji ang kanyang ate ngunit hindi sumagot si Miha. Ang buhay ni Miha ay hindi kasing ganda ng iniisip ng lahat. Ang pressure sa trabaho ay palaging bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga superior ay nanggigipit at ang kanyang mga kasamahan ay mapanuri na nagpapahirap sa kanya na huminga. Kinabukasan, natanggap ng may-ari ng Changha Farm ang aplikasyon ni Miji, isang batang babae na walang anumang kwalifikasyon ngunit nag-apply para magtrabaho sa bukid, na talagang ikinagulat ni Sehin. Ibinunyag ng tiyuhin na ang lahat ay dahil sa kanyang lola. 10 taon na ang nakalipas, biglang nagkaroon ng stroke ang kanyang lola kaya hindi siya nag-aral sa universidad. Sa halip, inalagaan niya ang kanyang lola sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho lamang ng part-time upang madali siyang makapunta sa ospital kapag kailangan siya ng kanyang lola. Matapos marinig ito, lubos na pinahalagahan ito ni Sejin at nais niyang tanggapin si Miji sa trabaho. Inaalagaan pa rin ni Miji ang kanyang lola hanggang ngayon. Matapos ang maraming taon sa kagubatan ng karamdaman, humihina na rin ang kanyang lola. Talagang hindi matatag ang kanyang kalagayan dahil kamakailan lamang ay nagkaroon din siya ng kahirapan sa pagsasalita. Labis na nalungkot ang lola nang makita niyang isinakripisyo ng kanyang apo ang kanyang kinabukasan para sa kanya. Pinayuhan niya si Miji na huwag na siyang bisitahin dahil ayaw na niyang makita ang kanyang apo. Palagi niya itong sinasabi tuwing nakikita niya si Miji. Ngunit hindi ito pinansin ni Miji. Kaagad namang tinawagan ni Miji ang kanyang ate at sa pagkakataong ito ay sinagot ni Mija. Galit na tinanong ni Miji, alam mo ba kung gaano katagal ka nang hindi bumibisita sa lola? Kung ayaw mong pumunta, mag-isip ka ng ibang magandang dahilan. Huwag mong paghintayin si nanay at lola samantalang hindi ka naman uuwi. Ako ang nag-aalaga kay lola at ikaw ay kailangan mo lang bisitahin. Hindi mo pa magawa.
Sumagot si Mija. Walang nagsabing kailangan mong mamuhay ng ganyan. Kung gusto mong huminto, huminto ka. Ikaw ang pumili ng ganyang buhay. Tapos, biglang pinatay ni Mija ang telepono nang walang anumang karagdagang sinabi. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Miji sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Naniwala siya na ayaw lang umuwi ni Mija. At kung gusto niya, naniniwala ang ina na si Mija ay nasa isang mahalagang departamento. Kaya hindi madali para sa kanya na mag-isip at nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Nang marinig ito, sinabi ni Miji sa kanyang ina na huwag nang kampihan si Mija. Hindi pa nga niya nahugasan ang buhok ng lola o napalitan ang diaper niya. Sino ang magbabayad ng upa ng nurse at bayarin sa ospital? Ipinadala niya ang lahat ng kanyang bonus ngayong buwan. Kung wala ang iyong ate, nawalan na sana tayo ng bahay na ito. Ang ate mo ang nag-aalaga sa lahat at hindi mo alam kung ano ang totoong mundo. Pagkatapos noon, sinabi ng ina kay Miji na dalhin ang pagkain kay Mija bukas. Ngunit matigas siyang tumanggi at umalis ng bahay. Paglabas niya, nakasalubong niya si Hosu habang nagdadala ito ng prutas at umalis si Miji nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Makalipas ang ilang sandali, hinanap ni Hosu si Miji. Gusto niyang magtanong tungkol kay Miha, ngunit ayaw marinig ni Miji ang pangalang iyon. At aksidente niyang nahampas ang braso ni Hosu sa kanyang tainga na nagpaikot sa kanya. Minsan nang nangyari kay Hosu, ang ganoong insidente nang sipain ni Miji ang bola at tamaan ang kanyang kamay. Agad siyang tumakbo upang magtanong, ngunit kakaiba ang reaksyon ni Hosu. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Miji sa gitna ng kanyang pagkabahala. Dahil sa pagpapakalma ni Miji, kumalma si Hosu at umalis siya nang walang paliwanag. Agad namang sinundan ni Miji si Hosu at pinayuhan siyang pumunta sa ospital. Ngunit paulit-ulit niyang sinasabi, nagtataka si Miji kung bakit siya ganoon maglakad. May traumatic brain injury ka ba? Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya si Hosu. Patuloy siyang sumusunod sa kanya para malaman ang dahilan. Nang hindi nagsasalita si Hosu, sinabi niya, bingi ka ba? Biglang natumba si Hosu, kaya agad siyang nilapitan ni Miji para magtanong. Ngunit galit na galit ito. Tapos sinabi niya, hindi ba gusto mo na biruin ako ng ganyan? Habang hindi maintindihan ni Miji ang dahilan. Pagbalik sa bahay, ibinunyag ni Mija na muntik nang mamatay si Hosu sa isang aksidente sa sasakyan. Halos kalahati ng kanyang katawan ay nawala. Nagkaroon siya ng paso at pagkabingi at ang kanyang binti ay gawa sa artipisyal na buto. Ang ganda na una ng kanyang mga kilos ng pagtatanong ay nagdulot lamang ng sakit sa kanya. Sinisi niya ang sarili kung bakit hindi niya nalaman ang katotohanan ito ng mas maaga. Sa kasalukuyan, bumili si Miji ng yelo para ilagay sa tainga ni Hosu at sa ngayon ay bumuti na ang kanyang pagkahilo. Agad namang tinanong ni Miji si Hosu kung ano ang balak niyang itanong kay Miha kanina. Sinabi niya na nakita niya si Miha kamakailan. Tila pagod na pagod si Miha at sa tuwing nakikita siya ni Hosu, tumatakbo ito palayo. Nagulat si Miji nang marinig ito. Pinayuhan ni Hosu si Miji na subukang tawagan si Miha para magtanong kung kumusta siya. Ngunit ibinunyag ni Miji na tinawagan na niya ang kanyang ate. Pero hindi na kami sapat na magkalapit, kaya hindi niya ibinabahagi ang kanyang mga problema sa akin. Mahigit 1 taon na rin akong hindi niya nakikita. Ngayon, mas masahol pa kami sa mga estranghero. Nang marinig ito, ibinunyag ni Hosu ang isang sikreto na sinabi ng kanyang lola sa kanya noon. Sinabi ng kanyang lola na si Mija, nung bata pa, ay masyadong matagal sa ospital at ang buong pamilya ay nag-inhinan sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit sinabi ng kanyang lola na si Miha ang pinakagusto niya na bisitahin siya. Marahil dahil komportable siya kapag kasama ka. Dahil kapag kasama ka, maipapakita niya ang kanyang mahinang panig. Sa tuwing nasasaktan si Micha, hindi siya nangangahas umiyak sa harap ng sinuman. Ngunit sa harap ni Miji, nang marinig ang sinabi ni Hosu, kinabukasan ay nagpasya si Miji na dalhin ang pagkain na inihanda ng kanilang ina kay Miha. Napagtanto niya kung gaano sila kalapit noon. Nang malaman na nagpunta ang kanyang kapatid sa kanyang opisina, mabilis na tumakbo si Miha patungo sa kanya at nagkunwari na bagong labas lang sa opisina. Agad namang hinila ni Miha ang kanyang kapatid sa labas para mag-usap. Ang masiglang mukha ni Miha ay kaiba sa sinabi ni Hosu tungkol sa kanya. Ngunit sinusubukan ni Miha na magpanggap na maayos siya para hindi mag-alala si Miji sa kanya. Nang panahong iyon, nahulog ng empleyado ang tasa at nasugatan ang kanyang kamay. Nag-aalala ang amo, kaya sinabihan niya itong magpatingin sa ospital. Isang maliit na bagay lang na ganoon ang naging dahilan para mainggit si Micha. Naisip niya na sana ay ganoon din ang pakikitungo sa kanya ng kanyang superior at mga kasamahan. Nagtataka si Miji na tinanong ang kanyang ate, naiinggit ka ba kahit nasugatan ka at pupunta sa ospital? Sumagot si Mija, ganyan lang talaga ang mga manggagawa sa opisina. Makakatulong iyon para makakuha ng libreng araw. Kaya naisip niya na marahil ang pagkahulog mula sa tamang taas ang pinakamahusay
na solusyon. Hindi sapat na delikado para sa buhay at hindi makakaapekto sa iba. Masyadong mababa ang pangalawang palapag, ngunit ang pangatlong palapag ay tama lang. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng pagkakataong bisitahin si Lola. Inisip ni Miji na mga biro lang iyon, kaya pinayuhan niya si Miha na mag-resign na lang ng tuluyan at pareho silang mawawala ng trabaho. Obsesyon ni Mija na lumipat sa mas magandang lugar ng trabaho, ngunit dahil mayroon siyang kontrata sa kumpanya, hindi siya madaling makakaalis. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Miji mula sa banyo at hindi na niya nakita si Mija. Hindi rin niya kinuha ang pagkain. Tinawagan ni Miji para magtanong, ngunit naiwan ni Miha ang kanyang telepono sa mesa. Agad niyang dinala ang telepono sa kumpanya para ibalik kay Miha. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng receptionist na hindi pumasok si Miha sa trabaho ngayong araw. Nagulat si Miji dahil sinabi ni Mija na kakauwi lang niya mula sa trabaho kanina. Mula paglabas, naramdaman ni Miji na may kakaiba. Tila kakaiba si Mija ngayong araw. Bakit niya naisip na saktan ang sarili niya para lang makakuha ng leave? Nagulat si Miji at agad na tumakbo sa apartment ni Miha para tignan kung ano ang nangyayari. Sa bahay, inihahagis ni Miha ang mga kutsyon sa ibaba na may intensyong mabawasan ang kanyang pinsala. Nang balak gawin ni Miha ang nakababaliw na iyon, dumating si Miji sa tamang oras. Ngunit hindi kayang pigilan ni Miji ang kamay ng kanyang ate sa mahabang panahon. Swerte silang pareho na bumagsak sa kutsyon, kaya walang nangyari sa kanila. Agad na pinagalitan ni Miji si Miha dahil sa tanga nitong plano. Kailangan mo bang gawin ito para lang makakuha ng leave? Si Mija naman ay sinisi si Miji. Bakit hindi mo binitiwan ang aking kamay? Bakit ka sumunod sa akin kahit takot ka sa matataas na lugar? Ngunit paano bibitawan ni Miji ang kamay ni Mija kung palagi itong mahalaga sa kanyang buhay? Kaya umiyak silang dalawa na parang mga bata at niyakap ang isa't isa sa gitna ng kanilang emosyonal na pag-iyak. Pagkatapos, sinabi ni Mija sa kanyang kapatid ang lahat ng nangyari. Sa kanyang trabaho, mayroon siyang isang senior na iba sa lahat. Isang taong hindi kailanman nagpapabaya kapag may kailangang gawin. Isang taong laging naglalagay ng basura ng iba sa kanyang sariling bag, handang tumulong sa iba tuwing may libreng oras. Bihira ang sinumang mabait at mainit ang puso. Salamat sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miha ang kaligayahan sa pagtatrabaho rito. Ngunit pagkatapos ay binubuli din siya sa trabaho dahil sa pagtanggi na ipagwalang bahala ang mga maling gawain ng kanyang superior at unti-unting iniwasan siya ng lahat. Nang panahong iyon, gusto ni Mija na kausapin siya, ngunit natakot siya na tratuhin din siya ng iba tulad ng pagtrato nila sa kanya, kaya hindi niya magawa. Marami itong pinag-isipan ni Mija at nagpasya siyang kampihan ang kanyang senior. Nag-ulat siya sa board of directors tungkol sa pambubuli ng kanyang senior ng lahat sa kumpanya. Ngunit walang anumang fairy tale dito. Akala mo mananalo ang mabait at matapang na tatang. Ngunit hindi. Akala ni Mija na lalabanan siya ng mabait na senior na iyon. Ngunit pinili nitong sumuko. Ang bakanting desk na iniwan niya ay kay Miha na ngayon. Mula noon, nagsimula na siyang maranasan ang lahat ng naranasan ng senior. Gusto talagang mag-resign ni Miha, ngunit hindi niya magawa. Humiram siya ng pera mula sa kumpanya upang ipadala sa kanyang pamilya. Kaya kailangan niyang bayaran ang lahat ng utang bago siya makapag-resign. Naintindihan ni Miji ang paghihirap ng kanyang ate, kaya gumawa siya ng napakatapang na plano. Nais ni Miji na magpalit sila ng katauhan ni Mija, tulad ng ginawa nilang magkambal noong bata pa sila. Magpapanggap siyang Mija para magtrabaho doon, at si Mija naman ay babalik sa kanilang bayan upang mamuhay tulad ni Miji. Di nagtagal, nagpunta sila sa salon para magpabago ng anyo. Ngayon, si Mija ay may maikling buhok na tulad ni Miji, habang si Miji naman ay may mahabang buhok na tulad ng kanyang ate. Dahil sa magkahawig na sila, sa pagpapalit lamang ng hairstyle, ay walang sino man ang makakakilala sa kanila. Bukod pa rito, nagpalitan din sila ng telepono. Pinangako ni Mija sa kanyang kapatid na huwag magsimula ng gulo at manahimik lamang hanggang sa makabalik siya sa kumpanya. Kinabukasan, nang dumating si Miji sa kumpanya, para siyang galing sa ibang planeta. Lahat ay kakaiba sa kanya. Kahit na detalyadong sinabihan siya ng kanyang ate, ginawa ni Miji ang kabaligtaran ng lahat. Sinabi ng kanyang ate na maaga siyang dumating ngunit huli siya sa pulong. Sinabi niya na ang upuan niya ay sa tabi ng bintana, ngunit gusto pa rin niyang umupo kasama ang lahat. Sinabi niya na kailangan niyang isipin ang kanyang sarili bilang invisible, ngunit siya ay palaging sentro ng atensyon. Kusa kumuha si Miji ng kape para sa kanyang sarili, habang ang kanyang ate ay karaniwang walang ganoong pribilehyo. Pagkatapos, ay biglang gustong hingin ng team leader ang kanyang opinyon para sa pulong. Ngunit hindi alam ni Miji kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Sa kabutihang palad, tapos na ang pulong, kaya gusto ng direktor na huminto na roon.
Sa kabilang banda, si Miha ay may bangungot kung saan siya ay binubuli ng kanyang mga kasamahan. Nagising siya sa tawag ng kanyang ina. Nagtaka siya kung nagpakulay ba ulit siya ng buhok, mukha daw itong mas maganda kaysa dati. At syempre, hindi niya nakilala na si Mija ito. Agad namang naalala ni Mija na kailangan niyang pumunta sa ospital para alagaan ang kanyang lola. Bago nito, nakipagkasundo si Michi na kailangan niyang bumisita ng 2 beses sa isang linggo. Ngunit kung pupunta siya roon, agad siyang makikilala ng kanyang lola dahil kaya nitong paghiwalayin ng 2 magkapatid. Kaya, pinili ni Mija na magtrabaho sa Trangha Farm sa halip na mahuli. Pagdating niya roon, tinanong ni Mija ang lalaki, "Ito ba ang Trangha Farm?" Nagtawa ang lalaki at nagtaka kung anong palabas na naman ang gusto nitong gawin. "Bilisan mo at magtrabaho ka, nandito ka dahil sa 200,000 won." Tinanong ni Hosu ang kanyang superior pero sinabi niya kay Hosu na kalimutan na ang kaso. Mukhang sila na mismo ang nag-ayos ng internal na problema, ngunit sa totoo lang, nakipagsabuatan siya sa nasasakdal. Bago nito, alam ng manager na si Hosu ay kaklase ni Mija, kaya pinayagan niya si Hosu na hawakan ang kasong ito. Nang dumating siya, nahiya si Mija nang makita si Hosu at kusang binitiwan ang kaso. Sa kabilang banda, si Miji ay naghihintay ng oras ng pagtatapos ng trabaho para umuwi. Nang tumama ang orasan sa 6:00, agad niyang pinatay ang screen at umalis sa kanyang upuan. Buong pagmamalaki siyang umalis na ikinagulat ng lahat sa kanyang karaniwan ng kakaibang pag-uugali. Pagkatapos ng isang araw na pagtatrabaho sa bukid, nakatanggap si Mija ng 200,000 won. Dahil sa sobrang hirap ng trabaho, balak ni Mija na mag-text sa amo para magpaalam. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Miji na nagsasabing natapos na niya ang kanyang unang araw ng maayos. Kaya naman, binura rin ni Mija ang mensahe na balak niyang ipadala sa may-ari ng bukid. Nagpatuloy ang lahat at nalampasan ng 2 magkapatid ang ika-4 na araw. Nang araw na iyon, tinawag ni Director Choi si Miji sa kanyang opisina para mag-usap. Bigla niyang ibinigay kay Miji ang isang lihim na proyekto sa bagong lugar ng punong tanggapan. Nagtaka ang lalaki sa tabi niya kung bakit hindi sa kanya ibinigay ng direktor ang trabahong ito kundi sa kanya. Ngunit dahil napabagal niya ang proyekto, napilitan siyang ibigay ito sa iba. Bukod pa rito, ayaw niyang makatanggap ng reklamo dahil lang sa may nagsumbong na napagtabi. Pagkatapos noon, nagpunta si Miji sa lupaing pagtatayuan ng proyekto. Mayroong isang gintong lupaing negosyo ng restaurant dito na ayaw ibenta ng masungit na may-ari. Ngunit naniniwala si Miji na alam niya kung paano harapin ang mga matatanda. Pagdating niya, umorder si Miji ng pagkain at kumain na parang ordinaryong customer. Pagkatapos kumain at magbayad, saka lang sinimulan ni Miji ang pagpapakilala sa sarili. Nang malaman na empleyado siya ng isang financial management group, agad siyang pinauwi ng babae. Tiniyak niya na hinding-hindi niya ibebenta ang lupaing ito, kaya huwag na siyang bumalik. Pagbalik sa bahay, binuksan ni Miji ang mga tala na iniwan ng kanyang ate para basahin. Nasa loob nito ang listahan ng mga taong kailangan niyang iwasan. Ang partikular na pangalang binigyang pansin ay si Director Troy. Dito niya lang nalaman kung bakit ibinigay sa kanya ang gawaing ito. Nagkunwari siyang mabait sa kanya at inilagay siya sa napakahirap na sitwasyon. Gayunpaman, hindi sumuko si Miji. Masipag na pumupunta si Miji sa may-ari ng lupa upang kumbinsihin ito araw-araw. Ngunit hanggang sa ika-9 na araw, tango lang ang natatanggap niya mula sa babae. Kahit na ginawa niya ang lahat, hindi ito bumuti. Pinalayas siya ng babae na parang nagpapalayas ng masamang espiritu. Habang pauwi, nakasalubong ni Miji si Hosu. Akala pa rin niya ay si Mija ito, kaya tinanong niya kung bakit siya nawala at hindi sumasagot ng tawag. "Binlock mo ba ang numero ko?" Pagkatapos noon, tinanong ni Hosu kung ano na ang nangyari sa kaso ng pagsumbong. Hindi alam ni Miji kung aling kaso ng pagsumbong ang tinutukoy niya. Nang makita ang kakaibang ekspresyon niya, sinabi ni Hosu na ano ang masusolusyunan ng pagtatago. Kung may kinalaman ito sa iyo, kahit papaano ay pag-usapan mo. Kaya gustong makipagkita ni Miji kay Hosu sa weekend. Pumayag siya at ipapadala niya ang address sa kanya mamaya. Agad na tinawagan ni Miji ang kanyang ate para magtanong tungkol sa kaso na binanggit ni Hosu. Hindi sinabi ni Mija kung anong kaso iyon, ngunit pinayuhan si Miji na huwag na makipagkita sa kanya. Paano kung malaman niya? Sa sandaling iyon, ipinadala ni Hosu ang address ng kanilang tagpuan kay Miji. Hindi siya tumanggi, ngunit nagtanong, bakit sa tabi ng opisina sa weekend? Nag-reply siya na saan. Sa oras na ito, naalala ni Miji ang sandali nila noong nasa high school pa sila. Noon, tinanong din niya si Hosu kung aling lugar sa Seoul ang gusto nito. Ngunit sinabi ni Hosu na wala siyang nakikitang maganda sa Seoul. Binigyan siya ni Miji ng isang notebook para isulat niya ang mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Naniniwala siya na mas masaya kung magkikita sila
sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Balik sa kasalukuyan. Pumunta si Hosu sa isang restaurant para makipagkita kay Miji. Dahil sa dami ng tao, nakaramdam siya ng pagkahilo. Paulit-ulit na tinawag siya ni Miji, ngunit hindi siya nakarinig ng anuman. Nang mapagtanto ito, tahimik siyang umalis doon. Sumunod si Hosu para magtanong kung bakit. At sinabi niya na sinabi nitong may gusto siyang sabihin kaya hindi angkop ang lugar para sa seryosong pag-uusap. Pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa isang noodle shop. Dahil noong high school, inanyayahan ni Miji si Hosu na kumain ng noodles ngunit hindi ito natuloy kailanman. Matapos kumain, naramdaman ni Hosu na napakasarap nito. Sinabi niya na naiintindihan na niya kung bakit mahilig kumain ng noodles si Miji sa Han River. Nang marinig ito, tulala si Miji. Makalipas ang ilang sandali, nagtaka si Hosu at nagtanong, "Binitiwan mo ba ang kaso dahil sa akin?" Pagkatapos ay ipinakita niya kay Miji ang isang file ng internal report ng investigasyon ng kumpanya nito. Kapag may nagsumbong, makikialam at mag-iimbestiga ang kumpanya ko. Nagkataon lang na nairekomenda ako na palitan ang aking supervising lawyer ng araw na iyon. Sa mga ganitong kaso, kung saan may sexual harassment, minsan binibitiwan ng biktima ang kaso dahil sa takot na kumalat ang chismis. Hindi ko alam ang mga detalye, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Tinawag ni Miji, "Tungkol ba kay Director Troy ang pinag-uusapan natin?" Ngunit sumagot si Hosu, "Akala ko si Chief Specialist Sang Jong." Noon, naunawaan ni Miji kung bakit ayaw ni Misha na makita niya si Hosu at kung bakit palagi niyang iniiwasan si Hosu. Ayaw niyang masyadong malalim ang pag-alam ni Hosu sa mga problema ng kanyang ate. Kung gusto niyang sumuko, may dahilan siya. Kaya, pinatunayan din ni Miji na aatras siya sa kaso. Nang balak nang umalis ni Miji, inanyayahan siya ni Hosu na manood ng fountain display dahil malapit na itong magsimula. Gayunpaman, sinabi ni Miji, ikinagulat ito ni Hosu dahil noong siya at si Miha ay nag-exam sa Seoul, sinabi nitong gustong-gusto niya itong panoorin. Kinabukasan, pagpasok ng ina sa kwarto, agad na itinago ni Miha ang libro. Nalaman ng kanyang ina na tumigil na si Miha sa pagtatrabaho sa bukid. Kaya gusto niyang alagaan ni Miha ang kanyang lola. Pagdating niya, hindi naglakas loob si Miha na tumingin ng diretso sa mata ng kanyang lola. Ngunit kahit anong gawin niya, nakilala pa rin siya ng kanyang lola bilang si Miha. Nang marinig niyang tinawag siya ng kanyang lola sa kanyang pangalan, natigilan si Miha at sinabi, "Hindi mo ba itatanong kung bakit ako nandito?" Ngunit ano pa ang silbi nito dahil alam ng kanyang lola na magtatago at magtitiis lang siya. Nang marinig iyon, lumuha si Miha at sinabing, "Hindi ako nagtitiis kundi tumatakas sa iyo." Naniniwala ang lola na tama iyon kahit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Palagi niyang sinasabi na napakahusay ng ginagawa ni Miha. Sa kabilang banda, patuloy na hinahanap ni Miji ang may-ari ng lupa upang subukang kumbinsihin ito. Nang balak nitong budburan ng asin si Miji, sinabi ni Miji, "Ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat dito? Wala rin akong ginawang ilegal. Ginagawa ko lang ang trabaho ko tulad ng pagpapatakbo mo ng restaurant na ito. Pareho tayong nagsisikap para mabuhay kaya hindi mo kailangang tratuhin ako ng ganyan." Tamad na tinanong ng lola, "Tapos ka na ba?" At pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang ibinuhos ang asin ng direkta sa mukha ni Miji. Pagkatapos nito, muli, nagkamali siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakaramdam siya ng mas gaan. Pakiramdam niya ay inalis niya ang isang hindi nakikitang maskara. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hosu at gusto niya siyang makita. Pagdating ni Miji sa Han River, nakaupo na doon si Hosu. Doon, bigla siyang humingi ng tawad. "Ang huling beses na nairekomenda ako sa iyong kumpanya ay hindi nagkataon. Alam ng aking supervising lawyer na magkaklase tayo, kaya sinadya niya akong ipadala. Sa anumang paraan, tapos na ang lahat. Ngunit kung kailangan mo ng suporta, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Salamat sa iyo. Nalaman ko kung sino ako. Sabi mo, kapag may gumugulo sa isip ko, kumikilos ako na parang isang bata na may bato sa kanyang sapatos. Doon ko na-realize na nakalimutan ko kung sino ako. Mula ngayon, susubaybayan ko ang aking mga yapak para makita kung may nakalimutan pa ako." Nagkaroon din si Miji ng mga iniisip. Sa lahat ng oras na ito, akala niya naiintindihan niya ang kanyang sarili at si Miha. Pero hula-hula lang siya at niloloko ang sarili na naiintindihan niya. Marami pang ibang bagay bukod sa paghahanap ng tamang sagot. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Miji mula sa may-ari ng lupa. Gusto niya itong makita bukas ng 10:00 ng umaga. Tila nagbabago na ang isip niya. Nang marinig iyon, agad na bumangon si Miji sa sobrang tuwa. Labis siyang natuwa. Kaya inanyayahan niya si Hosu. Tapos, hintayin natin ang fountain show. Nang marinig ito, na-realize ni Hosu na ang taong nasa harapan niya ay si Miji at walang iba. Agad siyang nagtanong, "Ikaw si Miji, di ba?"
Nang marinig ito, natigilan si Miji at hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Matapos kumalma, agad na itinanggi ni Miji iyon. Pero bakit pareho ang iyong pananalita at pag-uugali kay Miji? Galit na sinabi ni Miji. Ibig mong sabihin, hindi ako pwedeng maging masaya o excited kapag masaya ako. Kilala mo ba ako ng ganong kahusay? Bihira tayong magkita, paano ka nangahas na kumilos ng ganyan na kilala mo ang aking pagkatao? Pagkatapos, marinig iyon, tanging paghingi ng tawad lang ang nasabi ni Hosu dahil sa kanyang pagkakamali. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya na ang Miha na nasa harapan niya ay ibang-iba. Naalala ni Miji ang kanyang sarili noon. Ang tanging nakakaintindi sa kanyang damdamin ay si Hosu. Noong bata pa si Miji, ginawa niya ang lahat para mapansin ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay kay Micha lang interesado. Marahil ay pinipili niya si Micha dahil matalino ito. Dahil dito, nakaramdam ng kalungkutan si Miji. Ngunit nang makilala ni Miji si Hosu, nagbago ang lahat. Masaya silang magkasama na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Malaya rin silang umiiyak tuwing nalulungkot sila. Ngunit isang araw, nakita ni Miji si Hosu na kasama ang kanyang ate. Narinig niya ang mga chismis sa paaralan na nagde-date sila. Hindi pa rin lubos na naniniwala si Miji doon hanggang sa isang araw na lumahok siya sa isang karera. Dahil sa kanyang likas na talento, ang pagkapanalo ay oras na lamang. Ngunit gumuho ang lahat nang tumingala si Miji sa grandstand at nakita ang kanyang ate na bumagsak sa mga braso ni Hosu. Ang pagkabigla ay nagpatumba kay Miji. Isang masakit na pagbagsak na hindi niya nakayanang bumangon hanggang sa huli. Pagbalik sa kasalukuyan, hinanap ni Miji ang may-ari ng bar dahil sa kanilang kasunduan. Nabasa na niya ang panukala, ngunit tumanggi siyang ibenta ang lupain. Hindi niya sinabi ang eksaktong dahilan at pinalaya si Miji. Hinayaan siyang pilit na humingi. Pagbalik sa kumpanya, pinagalitan si Miji ni team leader Sangjong dahil hindi siya nakumbinsi. Wala siyang pakialam kung paano ito gagawin ni Miji basta makukuha niya ang permit. Sa kabilang banda, pagdating ni Hosu sa kumpanya ay nakita niyang nagpupulong ang lahat. Nagtaka siya dahil wala siyang natanggap na abiso tungkol sa pulong na ito. Hindi nagpaliwanag ang kanyang superior at pinalabas si Hosu para magpatuloy ang pulong. Sa kanilang bayan, naghahanda si Miha na pumunta sa bukid. Nabasa na ng may-ari ng bukid ang kanyang panukala sa negosyo ng pagtatanim ng halaman. Nagustuhan niya ito at gusto niyang makipagtulungan sa kanya. Sa labas, naroroon ang dating kasintahan ni Miji sa harap ng gate. Sinabi ni Sejin kay Miha na sumakay sa kotse para ihatid siya sa bukid. Pagdating nila, tinanong niya si Micha kung anong oras ito uuwi para sunduin niya. Dahil sa pagkamahiyain, sinabi niyang, kaya ko nang umuwi mag-isa. Ngunit nagpumilit si Sejin na ihatid siya. Sa sandaling iyon, dumating ang may-ari ng bukid na si Ingo. Sinabi niya, ayaw na niyang umuwi, bakit mo pa siya pinipilit? Bukod pa rito, gusto rin ni Ingo na ihatid si Miha pagkatapos ng trabaho. Samantala, patuloy na hinanap ni Miji ang may-ari ng bar. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok para kumbinsihin ito, kundi umupo at binantayan siya. Nang makita niyang isinasara na ng babae ang kanyang tindahan, para umalis, sinundan agad siya ni Miji. Naghahanap ang may-ari ng bar sa sentro ng kultura para magbasa ng tula. Akala ng empleyado doon ay bagong estudyante si Miji, kaya inanyayahan siyang sumali. Pagkatapos ay binigyan niya si Miji ng tula tungkol sa dagat sa Guane. Ang pagbasa ng tula na iyon ay nagpaalala kay Miji sa kanyang sitwasyon noon. Pagkatapos ng kanyang aksidente sa karera, tila nababalot ng dilim ang kanyang buhay. Walang mapuntahan si Miji at palaging nag-iisa. Nagpasya siyang itapon ang kanyang sapatos na parang itinapon ang kanyang pangarap. Mula sa pagiging top student sa physical education class, nahulog si Miji sa kailaliman ng kabiguan. Sa pagbasa ng mga linyang iyon, naramdaman ni Miji ang pagdagsa ng damdamin. Sa sandaling iyon, natakot siya kaya dali-dali siyang umalis ngunit nabangga niya ang empleyado doon. Sa sandaling ito, nasa harap na ni Miji ang may-ari ng bar. Ipinalaliwanag niya na nagkataon lang na nakita niya ang babae at hindi niya ito sinusundan. Alam na alam ng babae iyon kaya umalis siya nang walang salita. Nang gabing iyon, sinabi ni Miji kay Hosu ang lahat ng nangyari nang sinusundan niya ang may-ari ng bar. Gusto niyang malaman kung illegal ba ang pagsubaybay na ganoon kung mag-uulat ang babae. Naniniwala si Hosu na ang pagsubaybay sa mga pampublikong lugar o kalsada ay hindi illegal. Ngunit maaring akusahan ka ng pagmamatsyag kung patuloy mong susundan. Kaya, dapat kang humingi ng tawad bago mawalan ng kontrol ang babae. Nakikita ko ang maraming tao na dinadala sa korte dahil hindi sila makahingi ng tawad. Pagkatapos ay hinanap ni Hosu ang impormasyon ng may-ari ng bar at nakilala niya ito. Siya si Dosa, isang makata na nag-aral. Kasama ni Hosu sa Departamento ng Sosyolohiya. Siya ang may akda ng tulang Daghang Sanggwon.
Isang tula na lumabas sa entrance exam ng universidad, ngunit hindi naman kumuha ng entrance exam si Miji para malaman iyon. Bukod pa rito, sikat din siya sa Kim Dosa Scholarship sa paaralan ni Hosu. Ang scholarship ay para sa mga freshman na may mga solong ina at si Hosu mismo ay nakatanggap na rin nito. Dahil alam niyang kakilala ni Hosu si Dosa, nakiusap si Miji na kumbinsihin niya si Suko. Ituring mo na lang na bumabati ka dahil hindi ka pa nakapagpasalamat sa kanya pagkatapos matanggap ang scholarship. Kahit anong sabihin ni Miji, tumatanggi pa rin si Hosu. Sa sandaling iyon, isang motorsiklo ang sumugod patungo kay Hosu. Mabilis na tinulungan siya ni Miji na umiwas. Ginamit niya ang pagkakataong ito para sabihin, kakaligtas ko lang sa buhay mo, kaya tulungan mo naman ako. Sumagot si Hosu na pareho silang hindi mahusay sa pakikisalamuha sa tao. Mas mabuti pang dalhin mo si Miji dahil mahusay siyang magpa-open up ng mga tao. Sa pagbanggit ng pagbubukas ng puso, naaalala ni Miji ang kanyang sarili noong taong iyon. Pagkatapos niyang manalo ng maraming premyo mula sa paaralan hanggang sa lungsod, napakaraming tao ang lumalapit sa kanya. Ngunit nang magkaroon siya ng aksidente, tinalikuran siya ng lahat. Nagdulot iyon ng mas matinding pagkabigo kay Miji. Kinabukasan, nagdala si Miji ng regalo kay Dosa. Nabasa niya ang tula tungkol sa dagat na isinulat niya, kaya naisip niyang magiging angkop ang regalong ito. Ngunit higit sa lahat, para humingi ng tawad sa pagsubaybay sa kanya kahapon. Dito, sinabi ni Miji ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Dosa. Ibinunyag din niya na mayroon siyang kaibigan na nakatanggap ng kanyang scholarship. Kasing edad ko siya, at ngayon ay isa na siyang tanyag na abogado. Sabi niya, lahat ay salamat sa iyo. Gusto rin niyang personal na magpasalamat sa iyo. Hindi naniwala si Dosa doon dahil wala pang sinuman ang nagpasalamat sa kanya. Ang pag-iisip lang dito ay nagdulot ng pighati sa kanyang puso. Ginamit ni Miji ang matatamis na salita upang makuha ang loob ni Dosa, ngunit walang epekto. Kaya, lumipat siya sa pagkilos. Tinulungan niya ang babae na punasan ang sahig kahit hindi siya hiningan. Nang makita ito, nagalit si Dosa dahil hindi niya sinabing gawin niya. Sinabi ba ng kumpanya na kailangan mong gawin ang mga bagay na ito? Sinabi ni Miji, hindi naman. Ngunit hindi ko alam kung paano pa. Gusto kong makuha ang iyong loob, ngunit hindi ko alam kung paano. Sa pagkakita kay Miji, na ganoon, nakaramdam din ng awa ang babae. Sa loob ng mahigit 10 taon, patuloy na ginagamit ng kumpanyang iyon ang mga empleyado para sa ganoong karuming gawain. Pinayuhan ni Dosa si Miji na huwag nang bumalik doon. Hindi niya kinasusuklaman si Miji, ngunit kinasusuklaman niya ang kumpanya nito. Malungkot na umalis si Miji habang tila nakasara na ang pinto para kumbinsihin si Dosa. Ito ay tulad din ng kanyang kwento noon. Bago ang mahalagang karera, paulit-ulit na sinabi ni Miji kay Hosu na pumunta at suportahan siya. Kung manalo ako, may gusto akong sabihin sa iyo. Ngunit matapos ang pagkatalo at makita si Hosu sa tabi ng kanyang ate, ayaw na niyang magsalita pa. Nang panahong iyon, galit na galit si Miji kay Hosu. Sa sandaling iyon, naroroon din ang isa pang kaibigan. Bigla siyang gustong makipag-date kay Miji. Agad siyang pumayag nang hindi nag-iisip dahil lang sa gusto niyang ipakita kay Hosu. Sa mga sumunod na araw, determinado si Miji na bumalik sa track, ngunit hindi niya magawa. Ipinaalam ng doktor sa ina at lola ni Miji na hindi na siya maaaring maging atleta. Ang tanging pintuan na mayroon si Miji ay tuluyan nang nagsara. Ang pag-iisip lang dito ay nagdulot ng kalungkutan kay Miji. Sa kabilang banda, nagkaroon ng pagpupulong si Hosu at ang kanyang kasamahan sa kumpanya ng kanilang kasosyo. May isa pang tao mula sa kumpanya ng kasosyo, ngunit hindi pa nakakarating. Sa oras na ito, puno ng damdamin si Hosu, kaya nagpaalam siya sa lahat na umalis na. Pagdating niya sa pinto, nakasalubong niya ang kanyang dating kaibigan na si Jijun. Gusto niyang makita muli si Micha, kaya sinabi niya kay Hosu na tawagin ito. Nang dumating si Miji, agad niyang nakilala na ito ang taong tumalikod sa kanya nang magkaroon siya ng aksidente. Si Jijun ay nagtatrabaho ngayon sa isang kumpanya na malapit dito. Nadalubhasa sa paghahanap ng mga sikat na restoran para sa nilalaman at pagpapakilala sa mga tao. Buong hapon na nakaupo si Jijun na puro trabaho at iba't ibang kumpanya ang bukang bibig na nakainis kay Miji dahil wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Nang paalis na sana silang tatlo, naalala ni Miji na mali ang kinuha niyang susi ng banyo ni Lola Dosa. Magkakasabay lang naman sila ng daan ni Jijun, kaya gusto niya siyang isabay. Habang nasa sasakyan, biglang ibinunyag ni Jijun na gusto niyang makita si Miji dahil miss na miss niya ito. Dati, hinangaan ko siya kahit na laging lumalayo siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nagpagalit sa kanya. Talagang nagulat si Miji nang marinig iyon. Kaya pala, mali ang akala niya sa kaibigang si Jijun sa lahat ng panahong iyon. Nagtataka si Jijun kung bakit nagpunta si Miji sa bar sa ganitong oras.
Kinakabahang sinabi ni Miji na mayroon siyang kailangang ibalik sa bar. Ang may-ari ng bar na iyon ay aking tiyahin. Kinabukasan, binigyan ni Direktor Choi si Miji ng 1 linggo upang dalhin si Chosa sa kumpanya. Ibinunyag niya na napakahalaga ng performance review na ito. Kaya, huwag mong sirain ang mga bagay-bagay. Labis na nalito si Miji dahil napakaikli ng 1 linggo upang kumbinsihin ang babae. Nakatanggap si Miji ng tawag mula kay Jijun. Ibinunyag niya ang tema ng aming susunod na pagbili ay nostalgia. Kaya nakita kong napakaangkop ng bar na iyon upang makipagtulungan sa aking kumpanya. Nagulantang si Miji nang marinig iyon. Agad niyang sinabi na kinamumuhian ng babae ang maingay at mataong restaurant. Babato siya ng asin sa mukha ng sinumang estranghero na lalapit doon. Dahil alam niyang hindi niya mapipigilan si Jijun. Agad na tumakbo si Miji doon. Sa kabilang banda, nakita ni Sosa ang sulat na iniwan ni Miji nang maling kinuha niya ang susi kahapon. Pagkatapos basahin, agad niyang isinuksok ang sulat sa kanyang bulsa. Nang dumating si Miji, kararating din lang ni Jijun. Agad niyang pinigilan si Jijun. Sa sandaling iyon, binuksan ni Sosa ang pinto at lumabas. Ipinakilala agad ni Jijun. Ako po ang kaibigan ni Miha. Sinabi niya sa akin na kayo ang kanyang tiyahin. Dapat pala ay tumawag muna ako sa inyo bago pumunta dahil sabi ni Miha ay ayaw ninyo ng estranghero. Nag-aalala si Miha at nagkakabuhol-buhol ang kanyang mga kamay na nagpaalala kay Sosa sa kanyang sarili. Ganoon din ang ginawa niya sa takot nang nasa harap siya ng mga nangongolekta ng utang. At noon ay may isang babae ang tumayo para ipagtanggol siya. Pagkatapos noon, biglang sinabi ni Sosa kay Jijun na tama ang isang bagay at mali ang isa pa. Tama, ako ang tiyahin niya. Pero hindi ako galit sa mga estranghero na bumibisita. Kaibigan ka ng aking pamangkin, kaya bisitahin mo ulit sa ibang araw. Nagulat si Miha nang marinig ito. Gusto ni Miha na malaman kung bakit ganoon. Yumuko siya at humingi ng tawad. Inamin na hindi niya sinasadya ang pagsisinungaling na iyon. Alam ni Sosa na kapag nabunyag ang kasinungalingan, masama ang pakiramdam ng lahat. Nagsinungaling din siya para sa kanyang sarili at iyon ang dahilan kung bakit niya tinulungan si Miha na hindi mapahiya sa harap ng kaibigan nitong si Jijun. Itinuturing niya itong bayad kay Miha sa paglilinis noon. Alam ni Sosa na pinagagawa na naman ng kumpanya si Miha ng isang bagay at gusto niyang malaman kung ano. Ang totoo po, gusto po kayong makita ng kumpanya kaya pinapunta po ako para itanong kung kailan kayo makakapunta. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinabi ni Sosa na sa Biyernes ng linggong ito. Gusto niyang personal na kausapin sila sa halip na hayaang si Miha ang magdusa. Nang marinig ito, labis na natuwa si Miha at yumuko upang paulit-ulit na magpasalamat sa kanya. At pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa susi ng banyo. Hindi mo pa nabasa ang sulat na iniwan ko, ano? Sinabi ko na inilagay ko sa convenience store sa tabi. Kukunin ko agad para sa iyo. Pagkaalis ni Miha, biglang dumating si Hosu. Tuwang-tuwa si Sosa nang ipakilala ni Hosu ang kanyang sarili bilang isang dating iskolar ni Sosa. Pagbalik ni Miha, nakita niyang binibigyan ni Hosu ng regalo si Sosa. Dahil nakita niyang masaya si Sosa, ayaw niyang guluhin. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Sosa at kinuha ang susi. Saka pa lang pumasok si Miha sa bahay. Mula nang dumating siya doon, hindi pa niya nakitang ganoon kasaya ang kanyang lola. Nagtanong si Miha kay Hosu. Bakit ka biglang naparito? Akala ko hindi ka napupunta dahil nag-aalala ka sa conflict of interest. Sa pagkakataong ito, ibinunyag din ni Hosu na nag-resign na siya sa trabaho. Ngayon ay magagawa ko na ang lahat ng gusto ko, kaya mula ngayon ay tutulungan kita. Ang kaso ng pagsumbong na hindi mo natapos ay tutulungan ko. Dati, nagtatrabaho pa ako sa isang law firm kaya hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Pero ngayon ay malaya na ako. Hindi interesado si Miha sa kaso. Gusto niyang malaman kung bakit siya nag-resign. Sinabi niya na gusto lang niyang humanap ng mas magandang kumpanya. Wala akong pagsisisi sa desisyong iyon. Hindi alam ni Miha kung hahayaan ba niyang hawakan ni Hosu ang kaso dahil, ayon sa kanya, bawat hayop ay may sariling paraan ng kaligtasan. Matapos ang insidente ng hostage taking noong taong iyon, huminto si Miha sa pag-aaral ng 2 buwan. Ipinagbigay alam ng guro kay Miha ang tungkol dito dahil kung walang medical certificate mula sa ospital, hindi siya makakatapos. Bumalik si Miha sa bahay at kumatok sa pintuan ni Miha, ngunit ayaw niyang buksan ito. Pagkatapos noon, kinailangan ni Miha na gupitin ang kanyang buhok upang magpanggap na si Miha. At pagkatapos, ay regular na pumapasok si Miha sa klase upang mag-roll call para sa kanyang nakababatang kapatid. Mula noon, ikinulong ni Miha ang kanyang sarili sa kanyang silid sa loob ng 2 taon. Tuwing may nagtatanong tungkol kay Miha, sinasabi ng kanyang ina na nagpunta siya sa Seoul para gamutin ang kanyang binti. Sa pagbabalik sa realidad, ipinaalam ni Miha kay Director Choi na nag-schedule na siya
ng appointment sa may-ari ng lupa. Agad siyang pinuri ni Director Choi at sinabihan ang lahat na pumalakpak para palakasin ang loob niya. Hindi simpleng tao si G. Choi. Gusto niyang itaas ng husto si Mija upang malaman ng lahat na si Mija ang dahilan ng pagpupulong na ito. Sa ganitong paraan, kapag may nangyari, ang lahat ng atensyon ay mapupunta sa kanya. Kung hindi dumating ang may-ari ng lupa ng araw na iyon, si Mija ang magdurusa sa lahat. Nakarinig si Mija ng lahat ng madilim na plano nito at agad siyang tumakbo upang hanapin si Sosa. Binaha ang bar ni Sosa kaya plano niyang magsara ng 3 araw. Isinulat din ni Mija ang lahat upang maiulat sa kumpanya. Binigyan ni Sosa si Mija ng isang bag ng pagkain dahil sira ang refrigerator. Pagkatapos ay pinakiusapan niya si Mija na dalhin ang sabaw ng manok na may ginseng kay Hosu. Nag-aalala siya na baka masyadong mag-isip si Hosu matapos mag-resign, kaya kailangan niya itong kumain ng maayos. Agad na dinala ito ni Mija kay Hosu. Nang makita siyang nakasimangot, agad na tinanong ni Mija ang dahilan. Ibinunyag ni Hosu na marami na siyang inaplayan ngunit walang gustong tumanggap sa kanya. Pinayuhan ni Mija si Hosu na magpahinga muna. Pwede kang maglakbay o gawin ang gusto mo. Hindi mo kailangang magmadali. Ngunit wala akong hilig, sagot niya. Kapag hindi ako nagtatrabaho, natutulog lang ako at gumagawa ng gawaing bahay. Nang marinig ito, agad na inanyayahan ni Mija si Hosu sa isang lugar. Bumili siya ng sinulid sa palengke at itinuro kay Hosu. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ng pagbuburda ay nakakatulong sa mga tao na makapag-relax. Ang pag-iisip tungkol sa nakaraan ay nagdudulot lamang ng pagsisisi at ang pag-iisip tungkol sa hinaharap ay nagdudulot lamang ng pag-aalala. Kaya tuwing labis kang mag-iisip, magburda ka. Nagtataka si Hosu, paano kung maging walang silbi ako? Gusto kong makapasok sa isang mas mahusay na law firm at patunayan na tama ang aking pinili. Ngunit ngayon na nag-resign ako, nakita ko na ang law firm na iniwan ko ang pinakamahusay na husay na napuntahan ko. Parang wala na akong mapupuntahan maliban sa mas mahinang firms. Ngunit hindi ganun ang iniisip ni Miji. Kahit saan ka magpunta, si Hosu ka pa rin. Hindi ka mas masama kaysa dati at hindi ka rin bumaba. Nag-resign ka lang, ngunit ang pagkatao mo ay ganun pa rin. Nang marinig iyon, nagtaka si Hosu. Bakit ka napakabait? Ang Mija na kilala ko ay hindi kailanman umaaliw sa sinuman. Agad na nagbago ng paksa si Miji upang hindi na magtanong pa si Hosu ng ganoong mga bagay. Nang araw na iyon, bumili si Ingo ng upuan para kay Miha upang komportable siyang makapagtrabaho. Narinig din niya na mayroon siyang kakambal, kaya nagtanong siya. Inamin ni Mija na totoo iyon. Pareho silang kambal, kaya magkamukha sila. Nalaman din ni Ingo na nawala siya sa loob ng 2 o 3 taon. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang kapatid, gumawa si Mija ng lahat ng dahilan para iwasan ang pagsagot. Sa kabilang banda, nakatanggap si Hosu ng mensahe mula kay Miji. Sabi niya sa kanya na pumunta sa istasyon ng bus para mag-apply dahil may bagong trabaho na naghihintay. Agad na nagpunta si Hosu doon at umupo upang maghabi habang naghihintay. Sa sandaling ito, dumaan si Sosa at nakita siya. Lumabas na gusto ni Miji na sundan ni Hosu si Sosa para tumulong. Ayaw ni Sosa ng ganoon dahil si Hosu ay isang abogado. Paano niya gagawin ang maliliit na bagay? Pinayuhan niya si Hosu na umuwi, ngunit sinabi niya na wala siyang trabaho kaya marami siyang oras. Agad siyang sumunod kay Sosa para bumili ng refrigerator. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Dahil lang sa gusto niyang ipagmalaki ang kanyang matalinong anak, isinaksak niya ang telepono sa speaker para marinig ng kanyang mga kaibigan sa klase. Tinanong niya si Hosu kung kumusta ang kanyang trabaho kamakailan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, ibinunyag niya sa kanyang ina na nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Nang marinig ito, natigilan ang kanyang ina at agad namang pinatay ni Hosu ang tawag. Pauwi na si Sosa nang bigla niyang gustuhing upahan si Hosu bilang kanyang abogado. Siya ang magiging legal na kinatawan niya sa nalalapit na pagpupulong sa kumpanya ni Miji. Pagbalik sa bar, naroroon na si Miji at alam na rin niya ang tungkol dito. Sinabi ng matandang babae kay Miji na mula ngayon, anumang bagay na may kinalaman sa kanya ay ipaalam sa abogadong ito. Gusto ni Hosu ang mga dokumento ng bilihan sa Lunes ng linggong ito bago maganap ang pulong. Dahil ito ay trabaho, hindi nag-atubili si Hosu kay Miji kahit na magkaibigan sila. Pauwi na si Hosu nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jijun. Nagpasalamat siya kay Hosu dahil sa kanya naging maayos ang kanyang panayam. Balak sanang dumaan ni Jijun sa opisina ni Hosu para pag-usapan ang ilang bagay, ngunit ibinunyag niya na nag-resign na siya doon. Nang banggitin ni Jijun ang reunion sa weekend, tinanong ni Hosu kung nasabi na ba niya kay Miha. Ang totoo, sinadya kong hindi sabihin sa kanya dahil mula nang tumigil si Mija sa kompetisyon, hindi na siya nakipagkita sa sinuman. Kaya sa tingin ko ay nahihiya siyang makipagkita sa lahat.
Agad na kinuha ni Miji ang telepono ni Hosu at sinabing, "Salamat sa pag-iisip mo sa akin, ngunit pupunta ako. Isasama ko si Hosu at magkikita-kita tayo doon." Kailangan talagang pumunta ni Miji. Ayaw ay ninyang isipin ng mga tao na sinasadya ni Micha na umiwas dahil bumagsak siya sa nakaraang public service exam. Pinayuhan din niya si Hosu na magbihis ng maayos sa araw na iyon, kung hindi ay patuloy nilang pag-uusapan siya. Sa wakas, dumating din ang araw ng reunion. Nang balak na sanang pumasok ni Miji, naalala niya ang nangyari noon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng lahat ang kanyang kinabukasan matapos ang insidente. Sabi nila, hindi siya makakapasok sa kolehiyo. Magpapakasal siya kay Ingo at pareho silang hindi stable. Habang iniisip niya iyon, dumating si Haeyeon at inakay siya papasok. Nagtataka ang lahat kung bakit hindi nila siya nakikita. Ipinaaliwanag niya na masyado siyang abala sa trabaho. Sa kabilang banda, nagtataka ang ina tungkol kay Miha dahil lampas na sa takdang araw ang pagbabayad ng ospital para sa kanyang lola, ngunit wala pa siyang ipinapadala. Baka may problema siya sa pera, sabi ni Micha. Ako na lang ang magbabayad para sa kanya sa pagkakataong ito. Mayroon na akong pera mula sa pagtatrabaho sa bukid. Ngunit ayaw ng ina na tanggapin ito at sinabing mag-ipon na lang. Palagi niyang iniisip na mas madali para kay Miha na kumita ng pera sa lungsod. Dahil dito, nakaramdam ng pressure si Miha dahil palaging umaasa ang kanyang ina sa kanya. Balik sa reunion ng klase, kararating lang ni Hosu. Nang malaman ng lahat na abogado na si Hosu, hinangaan siya ng lahat. Mayroon pa ngang gustong kumuha ng kanyang business card. Habang nalilito, ibinunyag ni Jijun na nag-resign na siya sa sikat na law firm, Nagangan. Mas hinangaan siya ng lahat nang marinig iyon. Si Hosu ay isang abogado at si Miha ay isang empleyado ng pampublikong kumpanya. Lahat sila ay matatalino. Agad silang bumaling sa pag-uusap tungkol kay Miji. Mayroong nagsabi na nakita raw nila si Miji na naghahakot ng gamit sa supermarket. Mayroon namang nagsabi na siya raw ay janitor. Nang marinig ito, naaalala ni Miji ang pagtatawa sa kanya ng mga ito noon. Agad na nagsalita si Hosu, bakit natin siya pinag-uusapan sa likod niya. Pagkatapos marinig iyon, natahimik silang lahat. Si Miji naman ay tanging galit na lang ang nararamdaman. Pagkatapos ng party, naramdaman ni Miji na may bumabagabag kay Hosu. Kaya nagtanong siya. Agad niyang sinabi na walang dapat ikatuwa sa reunion na iyon. Bukod pa rito, naiinis si Hosu kay Micha. Nang magsalita ng masama ang lahat tungkol kay Miji, isang ate na tulad niya ay nanatili lamang tahimik. Doon nalaman ni Miji na palaging nag-aalala at nag-iisip si Hosu sa kanya. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Miji ng tawag mula sa kanyang ate. Nakalimutan ni Miha na banggitin ang tungkol sa bayarin sa ospital ng lola. Kaya gusto niyang ipadala ni Miji ang pera sa kanilang ina at itira na lang ang natitira. Bukod pa rito, bumalik siya sa Biyernes ng linggong ito dahil kailangan ng lola na magpagupit ng buhok. Ngunit sa Biyernes ng linggong ito, may mahalagang pagpupulong si Miji kay Dosa. Tinanong ni Micha kung anong trabaho ang pinagkakaabalahan niya. Kaya nagsinungaling si Miji na may mahalagang pulong lang siya sa trabaho. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ate, kaya hindi niya gustong sabihin. Pagkatapos magpalit ng katauhan ang dalawang magkapatid, saka lang nila nalaman ang kanilang sariling paghihirap. Sino man ang ilagay mo sa kanilang posisyon, pareho silang makakaramdam ng hirap. Ngunit ang nakakapagtaka ay hindi nila alam kung ano ang pinagsisikapan ng bawat isa. Nang araw na iyon, kinukuha ni Dosa ang kanyang bag sa itaas at natakot siyang mahulog. Sa parehong oras, tumawag si Miji upang paalalahanan siya tungkol sa pulong, ngunit hindi siya makasagot. Agad na tinawagan ni Miji si Hosu para magtanong tungkol kay Dosa, ngunit sinabi niya na hindi niya ito kasama. Pagkapasok, nagulantang si Miji nang makita niya na nakahiga pa rin ang matandang babae doon. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang lola na na-stroke. Hindi na intindihan ni Dosa kung ano ang nangyayari. Sa parehong sandali, dumating din si Hosu. Nang makita ito, kinuha agad niya ang bag para masukahan si Miji. Pagkatapos, dinala si Dosa sa ospital, ngunit sa kabutihang palad ay minor injuries lamang ang natamo niya. Nagpasalamat si Miji kay Hosu sa pagdating sa tamang oras dahil dati ay napunta na siya sa katulad na sitwasyon. Noong panahong iyon, pilit na kumakatok ang ina sa pinto, ngunit hindi siya sinasagot ni Miji. Kaya sinira niya ang kandado para makapasok. Galit siya dahil 3 taon nang ikinukulong ni Miji ang kanyang sarili sa kwarto. Patuloy niyang sinasabi na hindi nangangahulugang tapos na ang kanyang buhay kung hindi na siya makatakbo. Diretso niyang sinabi, kailan ka pa nag-aalala sa akin, ma? Bago ako hindi na makatakbo, hindi mo ako pinapansin. Bumalik ka na sa pag-aalala kay Miha tulad ng dati. Sa iyo, ako ay parang kalakip lang ni Mija. Kaya hayaan mo na lang ako at huwag mo akong pansinin tulad ng dati. Kung si Mija lang ang mayroon ka, bakit mo pa ako ipinanganak? Pagkatapos niyang magsalita, sinampal siya ng malakas at patuloy niyang ibinuhos ang kanyang galit kay Miji.
Nang makita ito, agad na pinigilan ng lola ang kanyang ina. Sa labas, pinagalitan ng lola ang ina ni Miji. Sinisi ng ina ni Miji ang lola dahil sa sobrang pagpapalayaw sa bata. Noong bata pa ito, kaya lumaki itong masama. Pagkatapos noon, tahimik na pinayuhan ng lola si Miji. Wala siyang hinahangad na marangya. Gusto lang niyang maging malusog at kumain ng maayos. Ang kanyang minamahal na apo. Ang manatili sa tabi niya ay sapat na. Mayroon siyang sapat na pera para sa kanyang apo, kaya huwag siyang mag-alala. Sinabi ni Miji na labis niyang pinagsisihan ang lahat at labis siyang nag-aalala. Napakarami hanggang sa hindi na siya makagawa ng anuman. Ayaw niyang lumabas doon at maging invisible. Napakahaba pa ng kanyang buhay at tuluyan na siyang nawalan ng direksyon. Ngunit sinabi ng lola na kung ang isang kuneho ay tumakbo mula sa leon, ito ba ay isang punit na basahan? Kung ang isang suso ay nagtago sa loob ng kanyang kabibi dahil sa takot na kainin, ito ba ay nagtatago? Sila ay nagsisikap lamang na mabuhay at ganoon ka rin. Gaano man kalungkot o kagulo, lahat ng ginagawa mo para mabuhay ay matapang. Pagkatapos, marinig iyon, mas umiyak pa si Miji at mahigpit na niyakap ang lola, ang taong palaging bukas ang mga braso para tanggapin si Miji. Pagkatapos, isang araw, nakarinig si Miji ng kakaibang ingay sa labas. Tinawag niya ang kanyang lola, ngunit hindi siya sumagot. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang lola na nakahandusay sa sahig. Nataranta siyang ginising ang kanyang lola, ngunit hindi niya magawa. Iyon ang unang pagkakataon na naglakas loob si Miji. Lumabas siya dahil sa lola niya, hindi sa ibang tao. Sa gitna ng malakas na ulan, nagpunta si Miji sa bawat bahay para humingi ng tulong. Ang pag-iisip lang dito ay nagdulot ng pagkabagabag kay Miji sa sandaling iyon. Kasabay nito, ibinunyag ni Hosu na nakipag-usap na siya sa manager ng departamento. Ililipat namin ang petsa ng pulong pagkatapos makalabas si Sosa sa ospital. Ang pag-iisip kay Sosa ay nagpaalala kay Miji sa kanyang lola. Sinisi niya ang sarili na kung dinala niya ang kanyang lola sa ospital nang mas maaga noon, hindi sana nangyari ang lahat. Kung hindi si Miji ang nasa bahay noon, kundi iba, hindi sana naparalisa ang kanyang lola. Nagtaka si Hosu kung bakit kasalanan iyon ni Miji. At sinabi niya na palagi namang ganun si Miji. Hindi sapat na siya lang ang miserable. Kailangan pa niyang damayin ang lahat. Ang pinakaayaw ko ay ang pamumuhay niya ng ganoon. Nagbuntong hininga si Hosu at sinabing, kung ganoon, baka kasalanan ko rin ang pagkamatay ng aking ama. Nang araw na iyon, nagpumilit akong lumabas. Ayoko kasama ang aking ina. Gusto ko lang kaming dalawa ng aking ama. At pagkatapos, ay nabangga ang aming kotse ng isang lasing na driver. Kung hindi ako nagpumilit lumabas ng araw na iyon, iba sana ang lahat. Ngunit, hindi mo kasalanan iyon kundi ang lasing na driver. Sinasabi mong, hindi ko kasalanan iyon, ngunit bakit ka napakasama kay Miji? Kaya, ang nangyari sa lola mo ay hindi rin kasalanan niya. Sa kabilang banda, inanyayahan ng ina ni Hosu si Mija na pumunta sa kanilang bahay para gumawa ng chili paste. Nang makita niyang nakatitig si Miha sa litrato, agad siyang nagtanong, si Miha ba ito? Agad na itinanggi ni Miha iyon, ngunit hindi siya naniwala. Sinabi niyang, bihira ang ganoong pagiging maalalahanin at mabait na bata. Noong nasa paaralan pa siya, pinutol niya ang kanyang buhok para makapagtapos ang kanyang nakababatang kapatid. Walang sino man ang nagmamalasakit sa pamilya tulad ni Miha. Sa kabilang banda, tinanong ni Miji si Hosu kung bakit niya pinagtanggol si Miha, gayong hindi naman sila gaanong malapit. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi, dahil gusto ko siya. Alam mo na yan, si Miji ang aking unang pag-ibig. Labis na nagulat si Miji nang marinig ito. Dito nagtatapos ang episode 4 ng seryeng Our Unwritten Soul na Unwritten Soul. Abangan ang mga susunod na episode sa susunod na linggo upang malaman kung ano ang mangyayari sa kwento.